Hindi, alam ko na yun, maging ano? Okay, Tagalogan tayo natin. Alam niyo, pag problema, buti na lang pagdating ko dito, ano ba tawag doon? Icebreaker? Or games? Kasi paano? Kasi itong oras na nataon para sa akin, ito para man yung oras para masarap magpahinga, di ba? Pangalawa, ayoko, hindi naman hindi ako marunong magpatawa, pero pag religion kasi pinag-uusapan, ayoko magpatawa. Yun ang problema ko. Kasi para sa akin, ang dating, pag religion, pananampalataya, Islam o Christianity, anong relihiyon, di ba dapat pinag-usapan seryoso? Di ba? So, yun ang problema ko. Okay lang sana kung umaga, okay lang sana kung gabi, pero pag ganitong oras, pero sige lang, mamaya-maya, may mararamdaman kayo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, ito na nga sinasabi ko, no? So, saan ba dapat simulan pag inuusapan pananampalataya? Alam niyo, sa panahon ngayon, napakasensitibong pinag-usapan religion, maski ng Islam. Hindi naman siguro lingid sa ating kaalaman, yung nakikita natin sa social media, maging na mga ulama ngayong kabi-kabila debate. Nang dahil lamang sa mga issue na ganito, issue na ganyan, na hindi na pagkakasunduan. Katulad halimbawa nito mga nakaraang araw, ito Maulidun Nabi. Ano ba dapat na ipagdiwang o hindi? Di ba? So, pero hindi naman yun natatalakay natin. Since na ibinigay na topic sa akin dito is about, yung strengthening, no? Kung paano pa natin mapalakas yung ating pananampalataya. Well, unang-unang tanong, totoo bang may Diyos? Ako nung bata pa ko yun ang tanong ko. Matagal na panahon na inahanap natin, tinitingnan natin, inoobserbahan natin kung talagang may Diyos. Sino bang nakakita ng Diyos? Sa totoo lang. Lalo na sa mga Muslim. Alam natin Allah. Pero ano bang image ng Allah, di ba? Minsan may mga tanong na gano'n, sinong gumawa ng Diyos? So ang hirap sagutin, lalo na kung ang tanong, seryoso. Well, mahirap patunayan, mahirap ipakita, at ito yung katanungan na maging sa panahon ng mga nabi, ito na rin ang tanong ng mga tao. Sa Quran, mayroong isang ayat dyan na kung saan ang mga Bani Israel, yung mga Hudyo, mga Yahudi, tinanong nila si Nabi Musa alayhi salam at sinabing, Arinallahu yahra. Nabi Musa, ipakita mo nga sa amin ng Allah. Ipakita mo nga sa amin ng Diyos. Maniniwala lamang kami na may Diyos pag makita mo o makita namin siya. Sino sa palagay niyo si Nabi Musa o Prophet Moses para utusan ng Diyos na sige nga, magpakita ka nga sa kanila para maniwala sila? Di ba? Kung sa ancient time, panahon ng mga propeta, ganun na ang tanong ng mga tao. Lalo na sa panahon natin na moderno na. Di ba? Ganun din ang tanong ng tao. Talaga bang may Diyos? Talaga bang may Allah? Alam niyo, yung ganang klaseng tanong, kung bakit dito ako nagsisimula, alam niyo ba na pag makarinig kayo ng tanong na ganyan, yan ay prank. Yan ay patibong na tanong. Talaga bang may Diyos? Patunayan mo nga sa amin na may Diyos. Yan ay patibong. Ang dapat na itanong, paano kung walang Diyos? Yun ang dapat na tanong. Paano kung walang Allah? Paano kung walang lumalang ng lahat ng ito? Yun ang malaking tanong. So dito muna ako magsisimula. Kapag walang sinasamba, walang creator, walang Diyos, meaning walang justice. Alam naman natin dito sa mundo, wala tayong kalayaan dito sa totoo lang. Lahat ng nangyayari, lahat ng ginagawa natin, ito ay qadar. Ito ay naaayon sa pahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano man ang kinabukasan natin, ang lahat ng ito, itinadhana na ito, kapalaran na natin ito, na ibinigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, katulad rin mawin isang kwento, during the night of Isra wal Mi'raj, nang umakyat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa langit, nung siya makarating doon sa unang palapag o unang antas ng surga o ng paraiso, may nakita siyang isang tao doon, isang lalaki, nakaupo, and then napapalibutan ng milyon-milyong tao. Ang napansin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pag lumilingon sa kanan, itong lalaki na ito na nakita niya, nakangiti, masaya. Pero pag lumilingon sa kaliwa, umiiyak, malungkot. Kaya hindi nakatiis si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tinanong niya, sino itong tao na to? Bakit ganoon?
Sino itong mga tao na nakapalibot sa kanya? Na pag nakatingin siya sa kaliwa, masaya, pero pag lumingon siya sa kanan, masaya, pero pag sa kaliwa, malungkot. Doon nagpaliwanag ang anghel o malaika si Jibril at sinabing, yan ang iyong ninuno na si Adam. Yang mga taong nakikita mo nakapaligid sa kanya, yan ang kanyang mga anak, apo, kasama na tayo doon. At kung bakit masaya siya pag nakalingon sa kaliwa, yan yung kanyang mga anak na nakatakdang makapasok sa surga o paraiso. Yun naman mga tao sa kaliwa, pag tingnan niya malungkot siya, yan ang kanyang mga anak na nakatakdang makapasok ng impyerno. Ngayon, yun ang tanong. What if doon tayo belong sa kaliwa? Sino bang taong gusto mapunta ng impyerno? Lahat ng religion sa totoo lang, naniniwala na may paraiso, mayroong impyerno. Magkakaiba lamang ng konsepto. Kristiyano ka man, Judaism, Hinduism, Sikhism, lalo na sa Islam, lahat naniniwala na may lugar na kung tawagin Al-Jannah, paraiso, at mayroong tinatawag na impyerno. Ngayon, what if doon ka o tayo kabilang sa kaliwa? Paano natin malalaman yan? Sino bang may gusto doon? Sa totoo lang, wala. Kung tatanungin tayo, gusto mo ba doon sa kaliwa? Walang may gusto doon. Pero paano mo yan malalaman? Kung sa kaliwa ka ba talaga o sa kanan mapupunta, well, malalaman mo yan. Depende sa iyong gawa. Noong panahon na nandito ka sa mundo, ano ba ginagawa mo? Gusto mo ba gumawa ng mabuti? O gusto mo gumawa ng kasalanan? Doon pa lang malalaman mo na kung saan ka. Dito sa mundo, alam natin, tayo binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng free will. Hindi siya diktador dito sa mundo. Binigyan natin ng free will. Sapagat kung walang free will, si Firaun, sinabi niya sa mga tao na siya ay Diyos. Kinaribal niya, kinapetensya niya ang Allah subhanahu wa ta'ala. Nung sabihin niya sa mga tao, ana rabbukumul a'la, ako ang Diyos ng dakila. Nung sabihin niya ito, hindi imposible sa Allah subhanahu wa ta'ala na patamahin siya ng kidlat, o lulukin siya ng lupa, o itapon siya sa kalawakan. Pero ginawa ba ito ng Allah subhanahu wa ta'ala? Hindi. Anong ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala? Nag-utos pa man din siya ng propeta sa katauhan ng Nabi Musa alayhisalam upang pakiusapan si Firaun na magbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala, subalit naging arogante siya, naging mayabang siya, tuluyan na tinalikuran ang paniniwala na mayroong Diyos, kaya tuluyan na rin siyang hindi pinatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad din natin, hindi natin alam kung saan tayo mapupunta, pero mapapansin mo yun sa iyong gawa. Kung pagdating sa usapin about agama, sambayang, puwasa, paggawa ng mabuti, pag-iwas ng kasalanan, kung sa palagay mo, napapansin mo sa sarili mo na madaling gawin ng ganoon, well, inshallah, doon ka mabibilang sa kanan. Pero kung pagdating sa relihiyon, usapin about agama, medyo tamad ka, well, alam mo na kung ibig sabihin noon. Kung saan ka mapapadpad. Kaya malalaman mo yan sa pamamagitan ng iyong gawa. Ngayon, bigyan ko ka ng isang kwento. Itong kwento na ito, madalas ko itong kinukwento sa mga lecture ko. Hopefully, makapagdulot ito sa inyo ng pakinabang. Tungkol ito sa isang lalaki na naglalakbay sa malawak na disyerto. Tuluyan siyang naubos na ng baon. Naubos yung kanyang pagkain, naubos yung kanyang inumin o tubig. Eh siyempre, naturalmente, pag wala ka na mainom, wala ka na makain, ang gagawin mo, maghanap ka to survive. So yun na nga ang kanyang ginawa. Sa sobrang pagbabakasakali na mabuhay siya, naglakbay sa kabila ng kahinaan, gutom, uhaw, nakatagpo siya ng isang village, isang baryo. Sa kagalakan, sabi niya, maghanap ako, magtanong ako dito ng pagkain, maghingi ako ng pagkain or tubig. Pero sa kasamaang palad, pagpasok niya doon, yung village pala na kanyang pinuntahan, abandoned. Meaning walang tao doon. Matagal na panahon na palang umalis yung mga tao nakatira doon. Ngunit hindi pa rin siya nawala ng pag-asa. Sa pagbagkasakali na makakita siya ng inumin o makaiman lang, may nakita siyang hukay. Pagkakita na ng hukay, medyo malalim, madilim sa ilalim, sabi na may tubig kayo dito, wala. Ang ginawa niya, kumuha siya ng bato, ibinato doon sa loob ng hukay, bumagsak, indikasyon, walang tubig. Yung hukay. Itong hukay na ito, may dalawang kahoy na ganoon, and then mayroong hook, and then balde.
So, sumasalot yung mga tao doon, hawak yung tali. Dati, nung may mga tao pa doon, pero siguro, sa ang isang dahilan, kayo umalis sa mga tao doon kasi wala na yung tubig. Pero hindi pa rin sila wala ng pag-asa. Sabi niya, baka may tubig pa dito. So, nagpahinga sa sandali. Hindi katagalan, nakatulog siya, and then nung magising, sa banda sa may kalayuan, may nakikita siya gumagalaw-galaw kasi nga disyerto, mainit. Di ba pag malayo, lalo kung nasa sasakyan tayo, kung mainit, parang may fog, no? Parang may tubig. Sabi niya, parang may lumalapit, parang may gumagalaw-galaw sa banda doon. So, hindi tayo niya, akala niya tao, yung pala, paglapit nung kung ano man yung gumagalaw-galaw na iyon, nakita niya, isa pala itong malaking layon. Ang dahilan kung bakit lumalapit sa kanya, siya ang kakainin. Katulad din niya, gutom yung layon. So siya pala ang gustong lapain, kainin ng layon. Nung makita niya yung layon papalapit sa kanya, gutom na gutom, sa sobrang takot, mula siya matakbuhan, mahina pa siya, doon siya tumalon sa ilalim ng hukay. Mabuti na lang kanya, nakahawak siya doon sa lubid, kaya hindi siya bumagsak sa baba. So nakita na niya, yung layon, nandun sa ibabaw, sinusunggaban siya, kaya hindi siya maabot. Gutom na gutom yung layon. Sabi niya, anong gagawin ko dito? No? Mabuti na lang, hindi siya bumagsak sa baba, kasi nakahawak siya doon sa lubid. Ngayon, inabutan siya ng ilang oras doon, hanggang abutan ng gabi. Kinagabihan, sa ganung sitwasyon, nakahawak pa rin siya doon sa tali, hinangina na, gusto na niyang tumalon, bumagsak sa baba, mabuti na lang hindi siya bumagsak. Alam niyo kung bakit? Nung tingnan na sa baba banda, may gumagalaw-galaw na naman. Di ba pag ganito, maliwanag no kasi may ilaw. Di ba pag biglang mag-brown out, madilim? Pero pagkaraan ng mga ilang minuto, medyo makakaaninag ka na. So parang ganoon. So ilang oras na siya doon sa ilalim. So dati, hindi na makita banda sa baba, pero ngayon, medyo naaaninag na niya something na may gumagalaw-galaw doon. Nung ito ay kanyang usisain, isa pala itong malaking sawa. Na gusto siyang abutin sapagkat katulad din niya, gutom din. Yung malaking sawa doon sa baba. Hindi siya makaahon, gawa ng may layon. Hindi man siya pwedeng tumalon, gawa ng may sawa. Sabi niya, anong gagawin ko ngayon dito? Gano'n ko katagal na ganito sa ganitong sitwasyon? Nung maghahating gabi na, yung tali na hawak-hawak niya, naramdaman niya something na parang mayroong ngumangat-ngat doon sa tali. Nung tingnan maigi, doon banda sa may hook, saan nakadaan yung tali na ganoon, may nakita siyang dalawang daga. Ninangat-ngat yung tali. Ang isang daga kulay itim, ang isang daga kulay puti. Ninangat-ngat yung tali. So anytime, pwede na siya bumagsak. Nang dahil doon sa ginagawa ng dalawang daga. Sa sobrang pagnanais na siya ay mabuhay, so kinakapakapan niya banda sa gilid. Anong meron sa gilid? May nakapa siya something na parang malagkit sa bandang gilid. Nung tikman niya ito, matamis. Yung pala, kaya pala matamis, honey. Sa sobrang gutom, sobrang uhaw, kumain siya ng kumain, uminom doon sa honey, nakalimutan na pansamantala yung layon, nakalimutan na pansamantala yung dalawang daga, at nakalimutan na pansamantala yung malaking sawa sa baba, hanggang sa tuluyang maputol yung tali, bumagsak siya sa baba, kinagat ng sawa, at ang ending, patay. So napakalungkot na ending, ano? Pero hindi naman yun ang punto doon eh. Ano yung lesson doon sa kwento? Ano yung moral lesson? Well, magsimula tayo doon sa disyerto. Lahat tayo dumaan sa sinapupunan ng ating mga nanay. Diba? Pasensya na, medyo seryoso tayo ngayon. Kasi pag religion talaga, pag agaman pinag-usapan, hindi ko alam paano ako magpatawa. Pero yung mga tao kilala ako, alam nila kung palabiro ako. Ayoko masyadong yung kausap na seryoso. Ayoko nang ganun. Pero yun nga lang, pagdating sa religion na pinag-uusapan, mga pasensyahan tayo. Now, lahat tayo dumaan sa sinapupunan ng ating mga nanay. Lahat tayo ibinuntis ng ating mga nanay for 9 or more months. Doon nagsimula ang buhay natin. Pero ang tanong, noong hindi pa tayo nabuhay sa sinapupunan ng ating mga nanay, saan tayo?
Kung talagang tayo may paniniwala sa Diyos, alam natin galing tayo lahat sa Kanya. Di ba yun ang expression natin? Pag marinig natin, may namatay, sinasabi natin, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Tayo ay galing sa Kanya at sa Kanya rin tayo babalik. Yung pinagmulan natin kung saan man iyon, walang nakakaalam noon. Yun ay malaking question mark. Now, before we proceed, medyo laktaw muna ako ng kaunti, no? Sino ba ditong gustong mamatay? Nakakatakot na tanong, di ba? Okay, balik rin natin. Sino rito ang ayaw mamatay? Habang buhay na siya mabubuhay. Kasi kung meron man, alam mo, pag meron mang ganoong tao, ang tiyak, hindi masaya ang buhay niya. Bakit? Sabihin mo natin, hindi magbabago yung kanyang edad, ganun pa rin yung kanyang edad, magpakailanman, magkaroon siya ng asawa, mga anak, sa kalaunan yung kanyang asawa, mga anak, mamamatay. Mag-aasawa na naman siya uli, magkakaanak, mamamatay na naman. And so forth and so on. So walang kaligayahan. Kaya siguro, binigyan ng Allah ng limitasyon ang buhay ng tao sapagkat alam natin ang buhay dito sa mundo pansamantala lamang. Sabi nga sa Quran, kullu nafsin za'iqatul maut, ang lahat ng may buhay dadaan sa kamatayan. Ang sabi nga sa Bible, it is ordained unto men to die. Lahat tayo mamamatay. Ngayon, kung bakit ganun ang tanong ko, syempre pag namatay, di ba ililibing? Anong meron sa libingan? Madilim? Mainit? Masikip? Wala kang kasama. So yun, Kristiyano ka man, Muslim ka man, sabihin pa natin i-cremate ka. The same case, the same situation. Lahat tayo mapapunta sa ganoon. So nakakatakot isipin. Meron lang sa lawikain, Proverbs, sa Arabic, ang sabi ganito, وَإِذَا وَضَعَ الْمَيْتِ فِي قَبْرِهَا فَلَا يَعْرِفَ مُدَّتَهُ إِلَّا اللَّهُ. Kapag mailagat na ang bangkay ng tao sa kanyang libingan, wala nang makakaalam kung hanggang kailan tayo mananatili sa loob niyan. Tanging ang Allah lang ang nakakaalam. Lahat tayo nakakita na ng libingan. Maski kaya mo yung libingan, ang makikita mo doon, kalansay ng tao, kung meron pa. Kung minsan, maski kaya mo yan, wala na. As in, hinihigop ng lupa yung katawan natin. Kasi galing tayo sa lupa, babalik sa lupa. So doon pa lang iisipin mo, nakakatakot. Actually, na-training na tayo dyan. Dyan tayo galing. Anong ibig sabihin? Nung panahon na tayo nasa ilalim ng tiyan ng ating mga nanay, ano bang pagkakaiba sa libingan? Madilim? Masikip? Mainit? Wala kang kasama unless kung kambal ka. Pero mas kinakambal ka, bakit? Nag-uusap ba kayo doon sa loob ng tiyan ng nanay mo? Saka mo lang malalaman kung sino kakambal mo pag ipinanganak na kayo. Di ba? Hindi sa ultimo mga magulang natin, hindi tayo kilala. Malalaman lang nila kung sino tayo pag ipinanganak na tayo. Saka lang nila tayo bibigyan ng pangalan. Di ba? So, na-training na tayo. Diyan na tayo galing. Babalik lang tayo balang araw. Ngayon, balik ako dun sa kwento. So yun ang parang pinagmulan natin. Hindi natin alam kung saan tayo nanggaling, pero ang tiyak, may pinanggalingan tayo. Ngayon, ano naman ang ibig sabihin ng tao na naglalakbay? Well, tayo yun. Human. Sabi sa Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nilalang ng Allah ang isang katauhan, ang tao, at ang tao ang siyang binigyan ng pinakamagandang anyo. Sabi nga sa Bible, bagamat may pagkakaiba sa konsepto ng Muslim, ginawa ng Diyos ang tao ayon sa kanyang wangis. So, magkaiba tayo ng konsepto, Christian and Muslim, but the point is, ang tao, pinaka-special na nilalang. Tayo, mga tao, special na nilalang. Ngayon, so tayo yun, yung naglalakbay, both male or female. Ano naman yung hukay? Well, katulad din ng mundo. Maski magkapunta ka pa ng Amerika, ng Germany, ng Switzerland, ng Malaysia, maski dito sa Pilipinas, punta ka ng Ilocos, punta ka ng Pangasinan, punta ka ng Cebu, lahat dito pa rin sa mundo. Hindi tayo pwedeng lumabas dito. Napakalaki ng mundong ito para sa atin. May mga nagtutol, gumagasto ng malaki, makarating lang ng ganitong lugar, pero ang tiyak, dito pa rin sa mundo. Hindi tayo pwede pumunta ng Pluto, ng Neptune, ng Jupiter. Walang tao doon, sabi nga nila. So, ito pa rin ang confirm na may tao, itong Earth. So, katulad din ng hukay. Maski saan ka pupunta, hindi tayo pwedeng lumabas sa mundong ito.
Ano naman ang ibig sabihin ng tali? Well, katulad din ng buhay natin. May tali na mahaba, may tali na mababa. Katulad ng buhay natin, may buhay na mahaba, may buhay na mababa. Yan ay walang nakakaalam, kundi ang Diyos lang. Ang Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Sabi nga ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. Wala ni isa man sa atin na makakaalam kung saan lupa tayo mamamatay o anong mangyari bukas. Wala nakakaalam yan. Tanging ang Allah lang ang nakakaalam yan. Ano naman ang ibig sabihin ng dalawang daga? Puti at itim. Katulad din ng araw at gabi. Kapag umuusad, lumilipas ang araw, actually sa totoo lang, ang buhay natin nababawasan. Kaya nga, minsan may mga nagagalit sa mga ustads, bakit itong mga pakialamero itong mga ustads, pati ba naman birthday? Wala daw ganun sa Islam. Di ba? Di ba narinig din yan? Yung mga ustads na nagsasabi ng ganoon? Well, actually, kailan naman sinasabi ng ibang mga ustad ng ganoon? Kapag sumasapit yung araw ng ating kapanganakan, siyempre, nagsiselebrate yung iba sa atin sa paniniwala na pinagpapasalamat. Maski pa paano, nakaabot na siya sa ganoong edad. But the fact is, sa tuwing sumasapit yung birthday natin, another year na naman ang lumipas na bawas sa buhay natin. So kung tutusin, hindi mo dapat ipagdiwang yan. Kung meron man dapat na pag-celebrate ng birthday, alam niyo kung ano sa Islamic perspective, evaluation. Kumusta ang buhay mo last year? Kumusta yung pag-aagama natin? Yung pagsambahin natin? Yung pagpuwasa? Kumusta? So, ibig sabihin, sa tuwing sumasapit yung birthday natin, sa totoo lang, ayaw ko masabihin to, lumalapit tayo at papalapit sa ating libingan. Now, ano naman ang ibig sabihin ng layon? Well, katulad din ng mga problema, mga suliranin, mga pagsubok na dumadating sa buhay natin. Sino bang may gusto ng problema? Minsan ayaw mo ng problema, pero sukat darating talaga ito. Kung pwede nga lang paalisin natin ang problema. Kung pwede nga lang i-declare na endangered, i-declare natin endangered ang problema para walang problema ang tao. Pero part na ng buhay natin yan. Sabi nga nila, pag may problema ka, ibig sabihin tao ka lang. Di ba? Ang sabi nga ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, huwa alladhi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nilalang ng Allah ang kamatayan at buhay upang tayo'y subukin kung talagang tayo'y gumagawa ng mabuti. So, tanggapin mo natin o hindi, part talaga ng buhay natin ang problema. Alam mo, sa totoo lang, kung meron mga hindi dapat dadanas pa ng hirap na mabibigat na pagsubok, alam niyo kung sino? Ang mga propeta. May propeta na nakikita ang anghel, ang mga malaikat, nakapunta ng surga, nakita ang naraka, nakikita niya, nakausap niya ang Allah, di ba? Pwede nang kausapin niya, Allah, wag mo naman kami subukan ng ganito. Ayaw namin ng ganitong problema. Pero kung sino pa ang minamahal ng Allah, subhanahu wa ta'ala, sila pa ang binigyan ng malalaking mabibigat na problema. Tayo pa ba kaya ang hindi bibigyan ng problema? So, part na talaga ng buhay natin, ito, maski na ayaw mo, darating at darating yan sa atin. Ano naman ang ibig sabihin ng sawa sa ilalim? Katulad din ng kamatayan. Lahat tayo nakatakda na talaga mamamatay balang araw. Now, so since yung kwento na nandoon, so ito nga yung isipin natin. As a human, ano ba ang ating obligasyon? Especially, Muslim ka man, Kristiyano ka man. May Kristiyano ba rito? Pwede ko mamalaman? Yes. Gusto ko lang maging universal. Kasi kung hindi ko malalaman, baka mamay, due respect, baka mamay isipin ng mga non-Muslim na nandirito, sinasamantala ng mga ustad na i-Islamize. Wala akong intention na i-Islamize ang mga non-Muslim na nandirito ngayon. Ang pinag-uusapan natin dito, yung ating buhay, yung ating pananampalataya, ano man ang relihiyonan, meron tayo. Sa totoo lang, magkakaiba man ng konsepto, paniniwala, pero lahat naniniwala may Diyos. Yan ang kagandahan lamang dito sa Pilipinas. Hindi katulad sa ibang lugar na hindi nila priority yung maniwala ka na mayroong Diyos. Mas gusto yung panilang tumalikod ka na may Diyos. Sa Pilipinas, yan ang kagandahan dito. Magkaiba man ng religion, pero majority talaga ng mga Pilipino naniniwala na mayroong Diyos. Ngayon,
Ito na nga yung ating obligasyon as a human. Since alam natin, kaya doon ako nagsimula sa kwento na ganoon, kanina pa ka paulit-ulit, kamatayan, with due respect. Alam niyo kung bakit? Kung bakit kanina ko pa inuulit-ulit ang kamatayan, hindi ko lang alam kung sino nagsabi, pero may nabasa ko na ganito. Ganito dong oras, madalas tayong dinadalaw ng kamatayan. Paano malalaman na si kamatayan na sa tabi mo? Pag makaramdam ka ng antok, nandyan si kamatayan sa tabi mo. Now, dahil al-maut jarul an-naum jarul maut. Sabi nga, ang pagtulog ay kapatid ng kamatayan. Ano ba pag pinagtabi mo yung natutulog at yung patay? Ang pagkakaiba nga lang, humihinga ito, yung isa hindi. Pero kung hindi yan gumagalaw, anong pagkakaiba nila? Di ba? Sumali natin, baka nandito siya ngayon. Di ba? So hindi natin alam yan. Now, dapat natin ipaghanda ang ating sarili sa ganoong sitwasyon. Katulad na sinabi ko kanina, tinulit-ulit ko to, walang taong gustong mamatay. Pero lahat tayo nakatakdang papunta dyan. Bakit itong sinasabi ko? Misa kasi may nagtanong kay Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sinabi ng lalaki, gusto kong turuan mo ako, sabi ng isang nagtanong, gusto kong turuan mo ako para magabayan mo ako sa aking mga gagawin. Kasi sinabi minsan ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang puso, kinakalawang din daw ito katulad ng bakal. Pag madalas mabasa ng tubig, yung bakal, kakalawangin. So, ang puso, may mga pagkakataon din daw na kakalawangin, magkakaroon ito ng dumi. So, sabi ng mga sahaba, yung kanyang mga kasamahan, وَمَا جِلَاؤُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ. Ano ang panlinis? Ano ang pwedeng gawin para maalis yung dungis, yung dumi, yung kalawang sa puso ng tao? Anyway, ano ang tinutukoy doon? Anong dumi sa puso ng tao? Number one, nifaq. Ibig sabihin, yung pagtalikod mo sa paniniwala na may Diyos. Kufr, I should say. Kufr. Yung pagtalikod mo sa paniniwala na may Diyos. Pangalawa, nifaq. Ang ibig sabihin ng nifaq, yung hipokrito. Munafik. Yung plastic. Pagkaharap mo siya, ang ganda ng ngiti. Pero pag nakatalikod ka na, iba palang sasabihin laban sa iyo. So, yung plastikan. So, yun ang nakakasira, nakakadungis, nakakadumi daw ng puso ng tao. So, sabi ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang mainam na gawin para maalis yung dumi sa puso, number one, yung pag-alaala, yung parating pagbabasa ng Quran, at pangalawa, yung parating pag-alaala ng kamatayan. Kasi kung maisip mo na balang araw, iiwanan mo rin itong mundong ito, malaking tulong yan para mapangalagaan mo ang pag-uugali mo. Pag meron kang maisip na masama laban sa iyong kapwa, isipin mo, parang tinatanong mo sa sarili mo, what if sa akin yung gawin? Matutuwa kaya ako? Minsan isipin mo, gusto mo mambuli, gusto mo siyang siraan, pero nandun yung tanong sa sarili mo, ano kaya kung akong siraan niya? Ano kaya kung akong ibuli niya? Matutuwa kaya ako? So, para bagang nagkakaroon ka ng advisor sa sarili mo. Kasi alam mo, masama yung ganoong gawin. Now, itong katawan daw natin, wala ko tayong blackboard na, sir. Silang, itong katawan natin, lahat ng parte nito, mahalaga. Hindi ka pwede magsabi na, ang importante lang bibig, hindi importante ang mata. O ang importante lang buhok, hindi importante tainga. Hindi. Lahat ng parte ng katawan ng tao sa totoo lang may purpose. May layunin ng Allah kung bakit niya tayo binigyan ng ganito. Ngunit, merong dalawang bahagi o uri sa ating katawan na kung sa panlabas na kaanyuan, hindi mo makikita. Pero sa totoo lang, napakahalaga. Yung katawan, mahalaga. Pero itong dalawang ito na tinutukoy ko rito, napakahalaga. Ano ito? Ito ay ang puso at ang utak. Katulad din halimbawa ng sasakyan, lalo na halimbawa kotse,
Ang kotse, lahat ng parte ng sasakyan, importante. Lalo kung kotse. Pero kung bakit sinasabi kong kotse, ang kotse kasi parang katawan din ng tao. Merong dalawang part dyan na hindi mo makikita sa labas. Pero yung napaka-importante, ano ito? Ang manibela at yung makina. So, ang makina, pag pina-under, lalo kong kondisyon, under yan. On. Pero hindi yan uusad. Okay, sabihin na natin nakaalis, pero napakahalaga ng manibela. Dahil kung walang manibela, mababagnak ka. Katulad din ng katawan natin. Ang utak, sa totoo lang, ang utak doon natin, 24 hours, kumikilos ito, gumagalaw ito. At ang puso, ganoon din, gumagalaw din. Maski tulog tayo, ang puso natin, gumagalaw din yan. Otherwise, kung titigil yan, edi patay. Ang utak natin, nandito yung isipan natin. At ang isipan ng tao, dalawang uri lang. Either iisip siya ng mabuti, o mag-iisip siya ng masama. Di ba? Ang sasakyan, pag pina-under, kondisyon yung makina, ang gulong, at iba pa, pero kailangan hawakan mong manibela. Otherwise, maski na kondisyon ng makina, maganda ang gulong, kung hindi mo gagamitan ng manibela, mababagla ka. Katulad din ng katawan natin, itong utak, nag-iisip. Yun ang trabaho niya, ang mag-isip. Ang problema, hindi lahat ng iniisip niya mabuti. Minsan, sinasamantala ng demonyo para mag-isip ka rin ng masama. Diyan ngayon papasok ang role ng puso. Ang puso ay siyang parang manibela na magsasabi sa iyo kung ano ang mabuti at kung ano ang masama. For example, itong katawan natin sa totoo lang, may kalaban tayo dito, may karibal tayo dito. For example, diyan sa likod, may nakita ko 1,000. Hindi mo nakita, ako lang nakakita. So, nandito ako sa harapan nyo ngayon, ako lang nakakita. Maring, yun na nga, mag-iisip, yung isip ko, sasabihin sa akin, nakita mo yung pera? Lapitan mo, kunin mo. Okay, siyempre, gusto kong kunin yung pera kasi hindi mo nakikita. Pero mayroong dalawang boses. Ay sabi ng isang boses, kunin mo, pero ibalik mo sa may-ari. Sabi naman ng isang boses, kunin mo, pero itago mo. Ibalik mo sa may-ari. Itago mo sa bulsa mo. Ibalik mo sa may-ari. So nag-uusap silang dalawa. Ngayon, kung nasunod mo yung mabuti, kinuha mo yung pera, nagtanong ka, sino nawala ng pera dito? And then may sabi, ako may pera ko dito, magkano? Minsan iba din natin sinasabi, para malaman natin at sa may-ari. Magkano bang nawala sa'yo? 1,000, sa'yo na to. Pagbigay mo, hindi talaga maiwasan, nandun yung panghihinayang. Sayang. Sayang. Pero deep inside sa puso mo, makakaramdam ka ng saya. Makakaramdam ka ng saya. At least, honest ka. Yung taong binigay, kung saan nagsauli ka ng pera sa kanya, siyempre hindi may parinig sa iyo, pero deep inside sasabihin niya, napaka-honest ng taong ito. So sabihin na natin hindi mo intention na ipamalitan niya, ikalat niya, na ibinalik mo yung pera, pero siyempre yung tao na yun, magsasabi sa iba, yung tao na yan, mapagkakatiwalaan talaga. So magiging maganda ka ngayon sa tingin ng ibang tao, maski na hindi ganoon ang intention mo. Bilang pasasalamat na siguro ng may-ari. Now, kung ang pinili mo, yung kinuha mo pero ibinusa mo, okay, may pera ka, hindi mo pinagpaguran, mabibili mo kung ano gusto mong bilhin. But deep inside, meron ka mararamdaman na guilt. Bakit sa'yo ba yan? Ano kaya ko ang may-ari niyan, pambili niya ng gamot o ng bigas o pambaon niya sa kanyang mga anak? Yan lang ang pera niya. Di ba? Malay mo. So, siyempre tinago mo kasi gusto mo makuha, pero deep inside nandoon yung guilt. Alam niyo, yung guilt na yon na nararamdaman natin sa puso, yung kasiyahan na yon nararamdaman natin sa ating puso, yan ang tinatawag sa Arabic na fitra. Ang ibig sabihin ng fitra, yung nature of faith. Lahat tayo, sa totoo lang, religious ka man o hindi, sa totoo lang, lahat tayo may nature na may paniniwala na mayroong Diyos. Depende nga lang kung paano natin sinusunod, kung paano natin isinasagawa, kung paano natin sinasabuhay, yung pananampalataya na alam natin, yung obligasyon natin sa Diyos na ating kinikilala, yun ang pagkakaiba. Ngayon, pag ginawa mo yung masama, the moment na nagagawa ka ng masama,
hindi ka nagsisi, hindi ka nagbago, gumawa ka na naman uli ng kasalanan, hindi ka nagbago, hindi ka nagsisi, gumawa ka na naman ng kasalanan. Sa tuwing gumagawa daw tayo ng kasalanan, yung puso natin, siyempre ang puso, mas hiwain natin yan, kunin natin yan, ganun pa rin ang kulay, ganun pa rin ang itsura. Pero nagkakaroon daw ito ng dungis. Ang problema ngayon, dahil sa dami doon na nagawa natin pagkakasala, yung bawat kasalanan na ginagawa natin, parang nagkakaroon ng dungis, paulit-ulit, hindi ka nagsisisi, dumadami daw yung dumi sa puso natin, yan na ang magiging sanhi upang tayo doon magiging manhid. Kaya, may mga tao, sa totoo lang may mga tao pag pinag-uusapan relihiyon, Musliman o Kristiyano, parang hindi interesado. Pero pag marites, paninirang puri, o ano pa man, gustong-gustong pakinggan. Yung ganoon. So, ito ang dahilan. Remember, itong topic natin, paano natin mapatatag yung samahan, yung pagkakaisa, yung pagtutulungan ng magkakasama na mayroong pare-parehong layunin. Lahat ng ahensya ng gobyerno, inobliga na pamahalaan na ito ang iyong gawin para makatulong ka sa tao. Kaya nga, sinasahuran. Para hindi siya madaya ng gobyerno. Okay, may trabaho ka, may obligasyon ka. At the same time, siyempre, naiintindihan ng gobyerno na kailangan mo ng allowance, kailangan mo ng pera para makatulong sa iyo, pambili mo ng ganito, makapagpatay ka ng bahay, pagbigay ng bawon sa mga anak mo, may makain ka. So lahat tayo sa totoo lang mayroong obligasyon. Ngayon, itong obligasyon na ito, yun ang dapat natin pakatandaan. Kasi sinabi ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Lahat tayo mayroong nakaatang na obligasyon. At sa bawat obligasyon na nakaatang sa atin, ito'y pananagutan natin balang araw sa Allah subhanahu wa ta'ala. Now, ito, siguro narinig niyo yung kwentong ito. Para mas mapadiin ko, kasi obligasyon Ewan ko lang kung narinig na niyo. Kung narinig na niyo, at least refresh. Pag hindi naman, at least remind. Natatandaan pa ba ninyo ang kwento tungkol sa isang dato or hari? Malawak yung kanyang nasasakupan, nakaharian, marami siyang mga sundalo, mga kawal, marami siyang kayamanan. Lahat halos nandoon sa kanya. Pero isa lang ang pinangangambahan niya. Ang kinatatakutan niya, ang ilibing na walang kasama. Pag mamatay na siya, yun ang kanyang kinatatakutan. Sabi niya, pag mamatay ako, sino magiging kasama ko? Yun ang malaking tanong niya. Kaya, kinausap niya yung kanyang mga anak at yung kanyang mga advisors na if ever na mamatay na daw siya, maghanap ng taong sasamahan siya sa ilalim ng libingan. Maski isang araw lang. Ang importante, yung unang araw doon niya doon sa libingan, may kasama siya. Sino ba naman loko-loko na sasama sa ilalim ng libingan? To make the story short, nung mamatay na nga siya, natandaan nila yung kasunduan nila, kaya naghanap sila ng pwede makasama doon sa libingan. Lahat ng kinakausap nila, pinapakiusapan nila, walang pumapayag. Hindi naman nila sinabi kung na meron parang rewards. May gantimpala kung sino man yung maniniwala. Pero ayun na sabihin. Kasi alam nila, mag-aagawan daw yung mga tao. Gusto nila, kung meron man sila matagpuan, yung seryoso, yung sincere talaga. To make the story short, may nakita sila. Isang lalaki na mahirap, na ang trabaho, namumutol ng kahoy sa gubat, binibenta para panggatong. So, kinausap na, payag ka ba? So, siyempre, sa kahirapan ng tao na to, inisip niya, baka merong gatimpala na ibibigay sa akin itong mga tao na to. Sige, magpayag na lang ako. Okay, pumayag siya. Nung ilibing yung dato, sinamahan siya nung isang lalaki doon. Ngayon, maaaring panaginip lang. Siguro yung tao doon nakatulog kasi may nagkukwento kasi tuwing marinig itong kwento na to na di umano, dumating daw yung mga anghel, yung mga malaikat na nagtatanong, sa halip na ang matanong nila, yung namatay, ang nakita daw nila yung buhay. Parang hindi ako makapaniwala ng ganoon. Kasi hindi pa naman siya patay, di ba? So, imposible makita niya yung mga malaikat o mga anghel. Pero ang tiyak siguro, na naginip siya. Kasi siyempre, wala ka naman ibang gagawin doon. Mahiga lang. Pag nakahiga ka, makakatulog ka. Kung paano siya nakakahinga, hindi ko alam.
Baka mamaya nilagyan lang ng butas, no, para makahinga siya. Siguro yun na nga nakatulog siya. Doon sa kanyang panaginip, may nakita siya, may napansin siya doon sa panaginip, may dumating na bisita, ibig sabihin mga anghel, mga malaikat, doon sa namatay. So, hindi yung namatay yung kanilang napansin, kundi yung buhay. Ayon sa kanyang panaginip. And then, sabi doon ng mga bisita, anong ginagawa mo rito? Sabi na, sinamahan ko itong hari. Bakit mo sinamahan? Oh, kasi ako, umaasa ako, meron silang ibibigay na reward sa akin. At ano naman yung rewards na ibibigay sa iyo? Hindi ko pa alam. Anong trabaho mo? Ako sa totoo lang, mahirap lang ako. Ang trabaho ko, namumutol ako ng punong kahoy, ginagawa ko pang gatong, and then ganito. Sabi ng mga nagtatanong, ano ang katibayan na ang negosyo mo namumutol ng kahoy? Sabi niya, ito, may dala akong tali. Itong tali, tinatali ko ito doon sa mga kahoy na pinuputol ko para gawin panggatong, then ibinibenta ko. Saan galing yung tali? Paano mo nakuha? Saan nagsimula yan? Sinong dating may-ari niyan? Alam niyo, for the whole night, ang itinanong lang daw sa kanya, yung tali. Yun lang daw tinanong sa kanya. Paano na nakuha? Para saan? Sinong dating may-ari noon? Paano napunta sa kanya? The whole night, yun lang ang itinanong sa kanya. Yung tali. Nung madaling araw, inuhukay na siya uli para iahon at bigyan ng gantimpala. Nung maramdaman na inuhukay na siya mismo ang tumulong sa kanyang sarili para makaahon o makalabas doon sa hukay. Paglabas na doon sa hukay, takot na takot siya. Sabi nung mga anak ng dato, ngayon dapat magsaya ka. Dahil naniwala ka sa sinabi ng aming ama, sinamahan mo siya doon, ngayon magsaya ka dahil bibigyan ka namin ng kayamanan. Alam niyo, nung marinig doon yung salitang kayamanan, napasigaw siya, ayaw ko. Ayaw ko ng kayamanan. Sabi niya, bakit ayaw mo? Di ba kailangan mo to? Totoo yan, kailangan ko to. Pero ito nga lang tali. Buong magdamag. Ito lang itinanong sa akin. Yan pa ba kayang kayamanan na ibibino sa akin na hindi ko pananagutan balang araw? Yan pa ba kaya ang hindi ko... Paano ko masasagot yan? Ito nga lang tali. Sa dami ng tanong, hindi ko na alam ano sasabihin ko. Kaya tumakbo siya, palayo. At wala siyang tinanggap doon sa kayamanan na dapat ay bibigay sa kanya bilang gantimpala. Hindi ko alam kung masaya ba ito o ano. But the fact is, pag gagawa ka ng mabuti, magbigay ka ng sadaka kasi kung may kayamanan ka, eh, siyempre, paano ba naman may patayo ang masjid kung walang pera? Paano ka makapagpatayo ng madrasa kung walang pera? Paano maaayos yung mga kalsada kung walang pera, di ba? So kung gagawin mo, honesty, yung pera na pinagkatiwala sa iyo, sa mabuting pamamaraan, that is to say, may rewards ka. Pero baliktarin na lang natin, in a negative way. Kung sasamantalahin natin, halimbawa yung pinagkatiwala sa atin, well, that's it. Ang Allah, innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa, sabi nga sa Quran. Alam ng Allah subhanahu wa ta'ala kung ano ang ginagawa natin, palihiman o lantaran. Walang lihim sa Allah. Ngayon, kagdagan pa natin ha? Mas mabuti yung kwento-kwento na lang. Okay, time check. Okay, 2:03. So, ilang minuto pa ba? 2:30, di ba? Yes po. Oh, sinabi niya sa akin, 2:30. So, tutuparin ko yun. Inshallah, kung kaya ko pa. Actually, with all due respect, ito sasabihin ko na lang, hindi ko ba alam kung naiintindihan pa rin ninyo yung salitang boses sa lumalabas sa bibig ko? Sa totoo lang, pangatlo na ito. Buong kaninang umaga sa NDU, sa gym ng NDU, 1 hour akong nag-chismis doon. And then, pumunta naman ako doon banda sa Menobi Shade. Ganun din, nagchika-chika din ako doon. And then, wala pa nga isang oras, dito naman ako, nagchika-chika na naman. Alam niyo, ang mga ustads, katulad din ng mga pari, mga ministro, mga pastor, mga chismoso yan. Salita ng salita. Diba? May makikinig mo sa kanila o wala, magsisalita pa rin yan. Kasi yun yung obligasyon nila. Diba? So, ito. Bigyan ko pa kayo ng isang kwento. Kaysa mag-sermon ako dito na mag-sermon, buti pa kwento na lang. Ito. Mayroong isang tao
Gusto niyang gumawa ng masama, pero ayaw niyang magkasala. Meron ba nun? Gusto niyang gumawa ng masama, pero ayaw niyang magkasala. Nagkataon na natanong niya ang isang ustads o isang mangingaral. Sabi niya, Ustad, may possibility kaya na ako, kung gagawa ng masama, na hindi ako magkakasala sa Diyos, sa Allah, subhanahu wa ta'ala. So nakita kasi nung mangingaral, nung ustads, na itong tao na to, seryoso. Hindi pilosopo. Seryoso talaga sa kanyang tanong. So ang sagot ng ustads, meron. Ito, pakinggan niyo ito, sekreto ito. Pag magawa natin itong sinabi ng ustads, pero makinig muna kayo tinitiyak ko sa inyo, maski na magpatahay pa tayo dito ngayon dito, magnakawan tayo, magbullying tayo, siraan natin ang bawat isa, hindi tayo magkakasala. Tinitiyak ko sa inyo yan. Kung kayang gawin itong kondisyon, pakinig muna kayo kung anong kondisyon. So, ibig sabihin, kung kayang gawin ito, tinitiyak ko sa inyo, maski nagagawa ka ng masama, hindi ka magkakasala. Gusto niyo malaman? Ito na yung sekreto. Sekreto ito, pero sekreto rin na uuna ako. Pwede ba mag-inom muna ako sandali? Siyempre gusto na malaman. So, paano? Sige nga. Sabihin nyo nga sa akin, ano ba yung kondisyon na sinasabi ninyo? Sabi ng ustad, ito na, magsimula tayo Napakadali. Sabi niya, ito, madali lang. Number 1, la ta'akulu wa la tashrabu birizki min Allah. Lahat ng biyaya galing sa Allah. Tubig, inumin, pagkain, lahat. Huwag mong kakainin, iinumin habang buhay. Kung kaya mong huwag kumain at uminom sapagkat yan ay biyaya galing sa Allah, galing sa Diyos, okay lang, gumawa ka ng kasalanan. Hindi ka magkakasala. Alam niyo kung bakit? May matinong tao kaya gagawin ng ganun? Paano ka na magkakasala yung nasiraan ka ng ulo? Sino ba naman ang makakain ng ganun? Habang buhay, hindi kakain, hindi inom? Sabi niyo, Ustad, yan ba sinasabi niyong madali? O yun, madali yun. Ustad naman, paano ka mabubuhay yan? Sabi niyo, Ustad, hindi ko na problema yun. Problema mo na yan. Ustad naman, parang pinapapatay mo na ako niya kung ganyan na yung pinapagawa mo sa akin. Meron pa bang pangalawa? O sabi niyo, Ustad, meron. Ano yun? Ganun din? O sabi hindi, iba ito. Itong pangalawang ipapagawa ko sa iyo, pwede kang kumain, pwede kang uminom, maski na haram. Okay lang. Gagawa ka ng kasalanan, hindi ka magkakasala. O yan ang gusto ko. Pwede na kang kumain, pwede ba ako uminom, maski na haram. Yes! Ano yun? O sabi ng ustads, kung gagawa ka rin lang ng kasalanan, malaki man o maliit, marami man o konti, tiyakin mo lang na hindi kanya makikita. Hindi ka makikita ng Diyos. Hindi ka makikita ng Allah. Paano ka magkakasala kung hindi ka naman niya makikita? Ang tanong, posible kaya? Sa Quran, ang isa sa pangalan ng Allah, Al-Basir, the all-seeing. Siya'y nakakakita. Tayo ba kaya ang hindi makikita ng Diyos o ng Allah subhanahu wa ta'ala? Ultimo langgam na kulay itim na maliit na pumasok sa malaking bato. Nakikita ng Allah yung langgam na iyon. Hindi lang nakikita, naririnig pa. Yan ang dahilan kung bakit ang isang pangalan ng chapter sa Quran, Suratun Namal. Namal means langgam. Ikinuwento ng Allah kay Nabi Sulaiman, kay Prophet Solomon, yung ginawa ng isang langgam na habang nakasakay ng kabayo, sinabi Nabi Sulaiman, pati yung kanyang mga kasamahan, umakyat yung isang langgam, siguro kasi kung maski ganito kataas, para sa langgam, bundok na yan. Tinawag niya yung kanyang mga kapwa langgam at sinabing, pumasok kayo sa inyong mga lungga dahil dadaan ngayon ang propetang si Solomon o Sulaiman at baka kayo masagasaan, maapakan. So ginawa ng mga langgam, pumasok sa mga lungga nila at hindi sila napaano. So, mayroong kwento na ganito sa Quran. Tayo pa ba kaya ang hindi makikita ng Allah? Ultimo ngipin natin, mas malaki pa sa langgam. Sabi ng lalaki, parang mas mahirap ata yung pangalawa. Sana man ako maghahanap ng lugar na hindi ako makikita ng Diyos. Hindi ako makikita. Sabi ng ustad, problema mo na yan. Meron pa ba? Sabi ng ustad, meron pa. Mahirap din yan? Madali lang.
Kasi itong pangatlo na ipapagawa ko sa iyo, pwede kang kumain, pwede kang uminom, at maski makita ka pa ng Allah, okay lang. Oh, yun ang gusto ko. At ano yung pangatlo? Sabi naman sa ganito, yung pangatlo na ipapagawa ko sa iyo, ikaw mo nga, makikita ka lang ng Allah, pwede ka pa kumain, uminom, maski na pinagbabawal, tiyakin mo lang na kung gagawa ka rin ng kasalanan, doon mo gagawin sa lugar o lupa na hindi ang Diyos ang gumawa. Hindi ang Allah ang lumalang. Ibig sabihin, lugar na hindi sa Diyos galing. At saan ko naman ahanapin yun? Hindi ko alam. Ang buong mundo, di ba sa kanya ito? Yung the whole galaxy nga, yung solar system natin, yung Jupiter, yung Neptune, yung Mars, sa kanya ito. Yung mga stars, sa kanya din yan. The whole universe, sa kanya ito. So, saan ka naman nakahanap ng lugar na hindi niya pag-aari? Ustads, to make this very short, mayroon pa bang ibang paraan? Sabi ng Ustad, mayroon pa. Siguro, Ustad, mas mahirap yan. Ay, hindi. Pwede ka kumain, uminom, maski na haram, maski ipakita mo pa sa Allah o sa Diyos yung ginagawa mo na masama, at maski doon mo pagagawin sa lupain niya, na alam mo siya din ang gumawa, okay lang. Ayun ang gusto ko. Ano naman yung pang-apat? Sabi ng Ustads, ang pang-apat, tiyakin mo na hindi ka na mamamatay pa. Hindi ka na mamamatay balang araw, habang buhay. Yun ang tanong ko kanina, di ba? Sino may gustong ayaw mamatay? Pag mangyari ang ganoon, puno ng hinagpis, ng kalungkutan ang magiging buhay ng tao. Ngayon, ang tanong, posible kaya? Ang mga nabi nga namatay din, tayo pa ba kaya hindi mamamatay? Once again, to make this story short, meron pa ba maliban dyan sa hindi mamamatay? Kasi lahat ng tayo talaga mamamatay balang araw. Sabi ng Ustads, ito ang panglima. Gagawin mo lamang ito pag namatay ka na. Pag namatay ka na. At ano naman ang gagawin ko? Sabi na pag namatay na ako. Sabi niya, kapag namatay ka na, since na sinabi sa Quran na mayroong lugar na kung tawagin impyerno, naraka, at lahat ng makasalanan, litagi na maaba, doon mapupunta sa impyerno, kapag sinundo ka na ng mga anghel o mga malaikat para itapon ka sa impyerno, yung mga malaikat o mga anghel na iyon na susundo sa iyo, labanan mo sila. Suntukin mo sila, tadyakan mo sila, labanan mo sila. Kaya mo ba? Nag-isip-isip yung tao, anghel, malaikat, kakalabanin ko? Makikipagsuntukan ako sa malaikat, sa anghel? Paano kung makakayanin yon? Sabi ng Ustads, walang masama na gagawin ang tao na hindi magkakasala. Ibig sabihin, imposible. Nagagawa ka ng masama na hindi ka magkakasala. Pag gagawa ka ng masama, talaga magkakasala ka. Ngayon, ang tanong, sino bang hindi nakakaalam yan? Yung kasalanan, maski na isa-isang pwede kayo dito, alam, matured na tayo lahat dito, hindi na matured, adult pa. Sino bang hindi nakakaalam ng pagsisinungaling, kasalanan, ang paglaban sa magulang, kasalanan, at iba pang alam, maski isa-isay natin dito, alam natin kung ano yung kasalanan. Pero ang tanong, bakit nga ba, sa kabila ng pagkakaalam ng tao na kasalanan o masama, bakit nagagawa pa rin? Yun ang malaking tanong. Walang religion na pinapahintulutan na gumawa ng masama, ultimo satanismo. Matagal na akong naghahanap, baka may kakilala kayo? Satanismo. Yung sinasabi nilang sumasamba doon ng demonyo. Kasi ako, if ever na may makatagpo ako na ganoong tao na sumasamba doon di umano sa demonyo, may tanong lang ako. Ang tanong ko ganito, since na naniniwala siya at sumasamba sa demonyo, syempre ang gusto ng demonyo gumawa ng masama. Di ba? Gumawa ng kasalanan, yun ang gusto ng demonyo. Ngayon, basta yung mga taong sumasamba ng demonyo, sa totoo lang, ayaw nilang manakawan. Posible kaya, dahil sumasamba ng demonyo, ninakaw yung cellphone niya, matutuwa. Ay, salamat sa magnanakaw, ninakawan mo ako, may the Satan bless you. Balik ka mamayang gabi, nakawan muli ako. Ang tiyak magagalit din yan. Satanismo na yan, sabi nila. Pwede sa kanyang relihiyon, sa kanyang paniniwala, ang manguha ng hindi sa kanya,
Pero ang tiyak, magagalit din yan pag siya ang nakawan. How much more kaya sa mga taong katulad natin na naniniwala na mayroong sinasamba, mayroong Diyos, mayroong Allah, na alam natin ang utos sa atin ay gumawa ng mabuti, iutos sa atin umiwas ng kasalanan. Sabi nga sa Quran, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas, tayo daw ang pinaka-special na tao. Anong naging dahilan para maging special yung tao? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Yung mga taong ang ginagawa, nangangaral ng mabuti at ipinagbabawal ang lahat ng kasalanan. Yun daw ang special na tao. Hindi porket dahil hindi ka ustads, hindi ka pari, wala ka ng obligasyon mangaral. Sa totoo lang, ang pagkakaiba lang ng karaniwang tao sa ustads, karaniwang tao sa mga ministro, sa mga pari, yung pagtawag sa kanya ng ustads, yung pagtawag sa kanya ng father, yung pagtawag sa kanya ng pastor. Pero ang totoo niyan, lahat tayo as a Muslim, sa totoo lang lahat tayo ustads o ustadza. Kung Kristiyano ka naman, sa totoo lang lahat ng Kristiyano sa paningin o sa mata ng ibang tao, pari ka or madre ka. Bakit? Ito ang dahilan. Especially sa mga Muslim, may mga pagkakataon na ma-assign ka or magkakaroon ka ng seminar sa ibang lugar, lalo na yung lugar na yung walang mga Muslim. And then, nalaman nila na Muslim ka. Minsan, dahil alam nilang Muslim ka, magtatanong yan sila. Bakit ba kayo mga Muslim? Pag magdasal kayo, nakatuwad kayo. Bakit ba kayo mga Muslim? Pag nagpuasa kayo, hindi kayo kumakain, hindi kayo umiinom. Bakit ba kayo mga Muslim? Pag Ramadan niyo, hindi kayo, ganito, di ba? So, maski hindi ka ustads, obligasyon mong sumagot sa ganoong tanong. Kaya nga dapat may alam ka. Hindi na importante kung hindi ka nakapagbabasa ng Quran, may tainga ka naman na pwede makinig. Pwede magbasa. Kung may mata tayo. I-share natin yung nalalaman natin. Panindigan mo kung ano ka. If you are a Muslim, remember, the word Muslim, it is not a tribe. Dito sa Cotabato, isa sa mga suliranin na kinakaharap ng mga ustads dito, yung ginagawa ng ordinaryong Muslim na pag tinanong, marunong ko magsalita ng Muslim? Sa totoo lang, hindi namin maintindihan yan. Yung mga ustads, yung tanong na ganun, marunong ko magsalita ng Muslim? Paano kaya sinasalita ang Muslim? Minsan tinatanong, anong tribo mo? Muslim. Paano kaya naging tribo ang Muslim? Doon pa lang, malaking problema na yan. Ngayon, pag ganoon ang pananaw ng isang Muslim sa kanyang identity as a Muslim, tribo. Alam naman natin ang tribo, Maguindanao, Maranao, Iranon, Tausug, Yakan, Jamamapon, Palawani, Kagan, Kalibugan, at iba pang tribo, may iba't ibang kultura yan. At maski na mga bangsamoro lahat yan, minsan, o hindi lang minsan, madalas, hindi rin yan nagkakaintindihan. Di ba? Hindi rin yan nagkakaintindihan. So, mayroon silang iba't ibang kultura. So, saan doon yung sinasabing Muslim? Ngayon, para maunawaan natin, saan pala galing ang salitang Muslim? Ito ay salitang Quran. Example, sinabi ng Allah sa Quran, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Muslimun, di ba Muslim? O kayo ng mga sumasampalataya, matakot kayo sa Allah ng takot na makatotohanan at huwag yung hayaan na kayo ay mamamatay na hindi Muslim. So doon, ang ibig sabihin ng Muslim doon, yung taong kanyang isinuko ang kanyang sarili sa Diyos, sa Allah. Yun ang definition ng Arabic word na Muslim. Remember, the word Muslim is an Arabic. Hindi ito tribo. Ang tribo, yung mga binanggit ko kanina. So, ito na nga. So, dapat natin ma-remind yung ating mga sarili. At kapag ikaw, bilang tao, bilang Tausug, Maranao, Iranon, o di kaya Cebuano, Tagalog, Ilonggo, isang Kristiyano, isang Muslim, kung inaangkin mo na Muslim ka, kung inaangkin mo na Kristiyano ka, ang gawin mo dapat, panindigan mo. Pag tinatawag mo sarili mong Muslim, at ayaw mong tawagin na hindi Muslim, magagalit ka, dapat panindigan mo.
yung salita kung saan yun ang tawag sa iyo. At alam natin kung anong obligasyon ng Muslim. Sinabi ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Hindi totoong Muslim o mananampalataya ang isang tao hanggat hindi niya mamahalin ang kanyang kapwa katulad ng kanyang pagmamahal sa kanyang sarili. Ibig sabihin, ang isang Muslim, meron siyang unawa, marunong siyang makitungo ng mabuti sa ibang tao. Similarly, ganoon din ang isang Christian. Ayoko maging bias dito, no? Ang isang Kristiyano, dapat sinusunod ang Biblia. Sapagkat sinabi sa Bible, I'm quoting King James Version, "Blessed are the peacemakers, for they will be called the children of God." Bagamat may pagkakaiba sa konsepto ng mga Muslim, pero ano sa Bible, pinagpala ang mga taong umiibig ng kapayapaan sapagkat sila tatawagin mga anak ng Diyos. Nandoon mismo sa salitang Christian ang pangalan ni Kristo. At sinabi ni Kristo, according to the Bible, walang makakarating sa Ama maliban sa akin. Ibig sabihin ay isang tunay na Kristiyano, sinusunod niya kung ano yung mga aral ni Kristo. So kasama na dyan, halimbawa, yung nakalagay sa Old Testament, yung the Ten Commandments, diba? So similarly, ganoon din sa mga Muslim. Ang isang tunay na Muslim, sinusunod niya ang Quran. At yung aral ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kilala natin sa pangalang hadith. Yun ang tunay na Muslim. Otherwise, kung tinatawag mo sarili mo na Muslim, pero yung ugali mo, salungat sa pagiging Muslim, so may problema talaga yun sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat lumalabas, katulad ng bawa, tinatawag mo sarili mo Pilipino. Diba? Pero ayaw mo naman kilalanin ng konstitusyon ng Pilipinas. Mas gustuin mo yung konstitusyon sa Malaysia o sa Amerika, pero taga rito ka sa Pilipinas. Kung pwede kaya? O di kaya, katulad nyo sa DSWD, di ba? Doon ka nagtatrabaho. Doon ka kabilang. Pero, doon ka pumapasok sa ibang agency. Na hindi ka naman nagtatrabaho doon. Kung pwede kaya, so katulad din nito, kung ikaw, inaangkin mo bilang Muslim na Muslim ka, aba, panindigan mo yan sa pamamagitan ng pagsasaliksik, pagtatanong-tanong sa mga ustads kung ano ang aral sa Islam. Dapat alam mo kung anong tinatawag na mubah, haram, makruh, halal, wajib, fardu. Dapat alam mo yan as a Muslim. Kasi maraming mga Muslim sa panahon ngayon na hindi naman sa nila alam siguro na haram, pero ginagawa pa rin. Diba? So, paano ka tatawag ng Muslim? Kung ginagawa mo salungat sa aral ng Quran. Kaya ka tinatawag na Muslim dahil sinusunod mo, Quran. Kaya ka tinatawag na Kristiyano kasi sinusunod mo, Bible. Diba? So, paano mo ngayon mapapatunayan? So, napakahalaga. Ngayon, sasabihin mo halimbawa, nako, Ustad, medyo mahirap yata ang pinabihan sinasabi niyo sa amin. Bakit? Ano bang gusto mo? Mag-aral pa kami sa madrasa? Matanda na kami. Wala na kaming oras mag-aral sa madrasa. Kung yun ang gusto mong gawin namin. No, hindi nang ibig sabihin. Sa panahon ngayon, napakadali ang matuto. Nandiyan ang social media. Mag-type ka lang sa Google o di kaya sa YouTube. Gusto mo makarinig ng mga lectures about Islam. Anong gusto mo? English? Anong gusto mo? Tagalog? Anong gusto mo? Maguindanao? Anong gusto mo? Maranao? Lalabas yan. Ang gagawin mo lang, makikinig ka lang. Diba? O kung ayaw mo naman, magtanong ka sa mga ustads. Hindi na kailangan mag-aral ka pa rin alibaba kung wala ka ng oras. Ang importante, magkaroon ka na ng kaalaman. Similarly, ganoon din pag Kristiyano ka. Kailangan panindigan mo lang yung pagiging Kristiyano mo na talaga sumusunod ka sa aral ng Bible. Otherwise, kung hindi ka sumusunod sa Bible, hindi ka pwede tawagin Christian. Kasi yun ang kapahayagan. Yun ang doktrina na pinaniniwalaan mo. Diba? So, ganoon lang kasimple. Pag malaman natin ito, maski na gusto mong manira ng ibang tao, pero nandun yung pananampalataya na magsasabi sa iyo, huwag mong gawin yan. Magkakasala ka sa Allah o sa Diyos. Gusto mong mapagsamantala, para bagang mayroong mag-a-advise sa iyo, huwag mong gawin yan. Magkakasala ka sa Kanya. So, ang magiging resulta nito, honest. Yung pag magkakaroon tayo ng katapatan. Yun lang naman ang inihiling natin, di ba?
Yun lang naman ang nais natin. Magiging honest tayo sa bawat isa. Well, remember, wala namang tao perfecto. Ako, halimbawa ko sasabihin ko sa inyo, dahil ako nagsasalita nito, napaka-perfecto ko na bilang Muslim. No. Kaya nga kami nagsasalita, kaya nga kami nagre-remind, ang unang-unang pinupuntirya namin, sarili namin. Kaya wala kaming pakialam kung makinig ba ng tao sa amin o hindi, dahil kung nagsasalita kami, ang unang-unang nililituran namin, sarili namin. Bakit? Kasi ang sabi sa Quran, ang ta'murunan nasa bilbirri, sinasabi ng baga sa mga tao ang kabutihan, watansawna anfusakum, pero kinakalimutan naman ninyo ang inyong mga sarili. Kaburamaktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Napakalaking kasalanan sa Allah ang sinasabi mo, hindi mo ginagawa. Remember, habang nagsasalita ako rito, ilang centimeter lang ang layo ng tainga ko sa bibig ko. Otherwise, kung hindi ganoon ang aming intention, magiging parang kandila kami. Ang kandila, pag madilim, sinindihan, magdudulot siya ng liwanag sa kanyang paligid. Pero sinusunog niya yung kanyang sarili. Kaya, ang mga ustads, and with respect, ang mga pari, ang mga pastor, ang mga ministro, ang mga monk, ang mga rabbay, at iba pa mga ngaran ng relihiyon, magsasalita, magsasalita, at magsasalita. Dahil ang unang-una talaga nilang nililekturan, sarili nila. At isa rin ito sa gusto kong magsalita, kasi abang nagsasalita ako, alam mo, ang intention ko, pag ganito nagsasalita ako, hindi ako nangangaral. Hindi ako nagpe-preach. Nagre-remind lang ako. Pag sinabing reminder, meaning, karamihan sa mga sinasabi ko o sasabihin ko, alam na ng tao yon. Kaya nagre-remind lang ako. So katulad noon, ganun din dapat ang gawin natin sapagkat walang taong perfecto. Bilang tao, sabi nga sa isang salitang Arabic, al-insan mahal khataya wa nisyan. Ang tao, nature na niya ang magkamali o magkasala. Sabi nga nila, kung meron man hindi na dapat madapa, kabayo. Dahil apat ang paa. Eh kung ang kabayo nga apat ang paa, nadadapa din minsan, tao pa ba kaya ang hindi madadapa? Dalawa lang ang paa. Isipin lang natin, tayo ay tao. Pag tao, marupok. Pag tao, anytime pwede magkamali. Ang tao, anytime pwede magkasala. Ang tao, anytime pwede maligaw. Kailangan niya ng guidance. Yan ang importansya. At nagpapasalamat ako unang-una sa Allah subhanahu wa ta'ala at nagpapasalamat din ako kung sino man ang organizer nito, seminar na ito. Seminar ba ito? Sapagkat, yun nga, pagdating ko kanina, may mga icebreaker, maski ganito, pero maski pa paano, na-insert pa rin yung usapin about spiritual. Napakahalaga nito. Napakahalaga nito. Lalo-lalo kung may mga anak ka na. Yung mga anak mo, gusto mong maimulat sa kabutihan. Walang magulang na itutulak ang mga anak sa bibig ng buhaya. Pero may mga pagkakataon na naitutulak natin ang mga anak natin kung mismong magulang hindi alam paano gabayan spiritually yung kanyang mga anak. Ganoon tayo dapat. Remember, pag nagsambayan ka, bilang panghuli, time check, 2:27. Pag sinabi sa akin 2:30, talagang 2:30, kakainin ko yan. Okay, pasensya kayo. Yun ang binigay yung oras sa akin. Dapat kung mayroon mong dapat na mag-complain ako, kanina pa ako chika ng chika, martes na martes, salita ng salita. Pero inshallah, pag nagsambayan ka o nagsamba ka, naniwala ka na mayroong Diyos, nagpuwasa ka, alam niyo ba ang ibig sabihin nun? Tinatanggap mo lang, kinikilala mo lang ang sarili mo, tao ka na mahina, na anytime pwede magkamali. Kaya ka sumasamba sa Kanya, kaya ka nga nananampalataya sa Kanya, kaya ka nga naniniwala sa Kanya, kaya ka nga dumadalangin sa Kanya, sapagkat siya lang ang perfecto. Siya lang. Tayo, anytime, pwede magkamali. Kaya kailangan natin ng Kanyang guidance. At yan ang dahilan kung bakit napakahalaga ng usapin spiritually. So, hindi ibig sabihin nito, halimbawa, katulad ko, nagsasalita ako rito, ako na ang pinakamaalam, no, pinakamaraming alam sa inyo. No! Kaya nga, ang intention ko, ang niyat ko, nagre-remind lamang ako. Sabi nga sa Quran, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. And keep on reminding, for reminding
benefit the believers. Nagdudulot ito ng pakinabang sa tamang pananampalataya. Remind. Bakit? Alam natin, ang buhay natin sa mundo, so nagsimula ako sa ganito ko rin tatapusin. Alam natin na dito sa mundo, walang forever. Pero sa kabilang buhay, merong eternal. So yun ang hinahangad natin. Anyway, magsambayan ka man, maging religious ka man o hindi, maski sabihin natin ayaw mo ng problema, religious ka man o hindi religious, dadaan ka rin sa problema. At ang importance ng pagkakaroon ng pananampalataya, nagkakaroon ka ng pag-asa. Naniniwala ka sa Kanya, nananalig ka sa Kanya, alam mong may tutulong sa iyo. Yan ang importansya ng pananampalataya. Hope. Kaya nga may mga tao nagpapakamatay sa pag-aakala, pag namatay na sila, tapos na ang problema. No. That is the beginning of the end. Pag namatay ang tao, diyan magsisimula ang walang hanggang buhay. So, tanging relihiyon lamang, tanging pananampalataya lamang ang magsasabi sa inyo yan. Kaya pagpapakamatay, hindi yan ang solusyon sa problema. Pero alam natin, maraming nangyayari na ganito. Hopefully, sana naintindihan ninyo ako, naunawaan ninyo ako, kawawa naman si ako, maganda pa ako nagsasalita rito, hindi wala nakaintindi sa akin. So, hanggang dito na lang part ko, sana nga, inshallah, hindi kayo magsawa. Dahil ako, pag na-invite ako, hindi rin ako magsasawa sa inyo. Subhanakallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdik, syadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maraming salamat.